Magandang araw po mga boss. Dayo po muna tayo dito sa Laguna. Ito pong gagawin ko is Mitsubishi Adventure. Ilang taon ko na rin po kasi itong hindi nasiservisan kaya sinadya ko na. Una ko pong gagawin is yung preno niya sa harap. I-check ko po kung okay pa naman. Actually meron ditong umiingay pag nagpreno siya. Kaya expected ko kagad is marumi lang ito. Kasi nasilip ko na to, makapal pa naman yung brake pad niya. Meron po itong dalawang bolts sa brake caliper niya. Aalisin ko po itong dalawang bolt na ito. Tapos daan-daan ko bubunutin yung brake caliper. Kadalasan po naman kasi pag may mga ingay-ingay lang, marumi lang ang brake eh. Liha lang naman yan at saka tubig na may sabon. Tapos babalawan mo ng balde sa tubig, okay na po yan. Tapos troubleshoot mo kung meron pang iba kayong makikitang sira regarding sa preno na ginagawa nyo. Basta ang mahalaga po niyan, syempre importante. Ha 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 ha, joke lang. Syempre, ibig ko sabihin, dapat matrace nyo yung problema ng sasakyan. At eto nga po, nililis ko na siya. Sa paglilinis naman po, hindi naman po ganong kahirap. Para sigurado ka lang, liyahin mo na pati yung rotor disc. Para matanggal yung mga kalawang na nakakapit dyan. Siyempre, ilang taon ko rin itong hindi nahawakan mula ng pandemic. Ayan. Taka nga ako, kapal pa ng preno eh. Baka hindi gumagamit ng preno itong may-ari na to, kaya nakakarinig na silang ingay kung saan nagpipreno eh. Ayun po, paglinis din, nagbibiro lang po ako. Ito po yung, nawala na ako. Ayan, pag nalihan nyo na po yan, balawan nyo po siya ng malinis na tubig. Ayan. Kita nyo po, puro kalawang na siya. Ganon din po yung brake pad. Balawan nyo po siya ng malinis na tubig. Pag nalihan nyo na, nasabon nyo na siya. Para matanggal po yung nasa ibabaw niya na nasunog na kulay itim. Yun po yung kasi pa nagpreno ka, tumitigas po yun eh. Kaya yun ang inaalis dyan eh. Kumikinis po yun, kaya nakapag-produce po yun ng sounds. At after nyo siyang liyahin, syempre kung wala naman po tayong hangin, gamit na lang po tayo ng basahang malinis. Patuyuin nyo po siya. Ganon din po yung pinaka rotor disc. Pupunasan nyo rin po yung maigi. Importante po kasi yan. Para pag nag-road test kayo, maano nyo na kaagad na malaman nyo na kaagad kung saan pa ibang nag-iingay. Ayusin nyo yung mga yung mga clip niya sa preno. Tapos paikutin nyo yung rotor, tingnan nyo o may sabit yung bearing. O, pwede nyo na po ikabit itong brake pad. Sa pagkabit naman po ng brake pad, madali lang mga boss, panoorin nyo yan. Itatapat nyo lang sa gatla, tapos itutulak nyo na yan eh. Ayan, may gatla po yan, saglit lang, sandali lang po ilagay. Kaya nakakapanghinayang kung ipagagawa nyo pa yan sa labas, napakadali lang, panoorin nyo lang po itong video na to, gagawa nyo na yung brake nyo kung may adventure kayo. Siguro naman sa ngayon, ang daming may adventure eh. Dahil lang po, madali lang naman po yan alisin. Kung mga linis-linis lang, kayang-kaya nyo na. Kung gusto nyo naman magpalit, meron po video pa dyan na isa na paano gagawin nyo pag nagpalit naman kayo ng brake pad. Kabit ko na po itong brake caliper nya. Sa pagkabit ng brake caliper mga boss, same procedure lang. Paano nyo po siya inalis, ganoon din yung pagbalik nyo. Lagay nyo ulit yung dalawang number 14 na bolt. Tapos, higpitan nyo po siya ng open wrench na, or kung anong meron po kayo na pwedeng box wrench, socket wrench. Pagtapos mahigpitan nyo sa baba, ito po, ituturo ko sa inyo. Meron po yung, ito po sliding pin nya. Ito pong hawak ko, yung ginagalaw ko, sliding pin. Dapat po, tatama po yan sa pinakagatla. Ayan po yung pinakagatla sa brake caliper. Ayan, yung ginagalaw ko. Ayan, hindi po dapat yan iikot para mag-lock po yung tornilyo niya at hindi po lumuwag. Ayan ang ayan po, ayan. Yan. Sliding pin po tawag doon sa pagkakabitan nyo ng bolt na number 14.
Pag okay na po, lipat naman po tayo sa likod. Papakita ko po sa inyo ito ng buo para yung sasakyan yung adventure, buo nyo rin siya magagawa. Bunutin nyo po yung brake drum. Ayan na nga po, nakita nyo. Sa tagal din po talaga ng panahon na hindi talaga nalinis. Ayan, oh. Grabe po ang dumi nito. Grabing alikabok yan. Namuuna dyan sa parang putik na nakumapit. Kaya hindi ko na po ito kung manual lang, mamanualin ko ng kamay ko, basahan, tapos kukuskusin ko. Hindi po talaga kakayanin dahil kapal eh. Kaya ginawa ko, niliha ko muna itong brake shoe para matanggal yung mga putik na kumapit. Siyempre, ganun din po ito pinaka brake drum niya. Niliha ko rin po yung maigi kasi medyo nagkaroon na rin po ng kaunting gasgas. Kasi yung dati daw gumawa, pina-repaste na yan. Kaya for replacement na ito. At ngayon, dahil napatuyo ko na itong brake shoe, ito po yung adjuster niya, mga boss. Ayan po, dyan po kayo mag-a-adjust. Mula sa pinakaibabaw, itulak niyo po siya pababa. Meron pa rin po yung adjuster sa likod, na kahit wag na po kayo magtanggal ng gulong, tanggalin niyo lang po yung rubber na cover nun, at sungkitin niyo na po ng flat screw. Diba? Ayan, makikita nyo lalabas dyan yung pinaka flat screw na ginagamit ko. Kung papansinin nyo, ayan o. Ayan o, kita nyo o. Ayan. Hindi ko na po itinapat sa pinaka adjuster, pero nakita nyo naman, di ba? Ayan. Pag nasa likuran kayo, papataas din ng tulak nyo ng flat screw. Pag nandito po kayo sa harap, bababa naman ang banat nyo ng flat screw. Ayan o. Kita nyo, sinusungkit ko. Kahit wag nyo natanggalin yung gulong. Kaya lang dapat alam nyo kung kailan nyo huling in-adjust para sigurado kayo sa pag-adjust nyo. Babalik ko yung brake drum. Ayan po, sinadya ko pong higpitan yan para makita nyo naman po kung paano naman kayo mag-adjust ng pabawas. Ayan, ipipress nyo po itong pinaka-adjuster lever nya para ma-adjust nyo po pabalik. Ganun lang gagawin nyo at pwede na uling balik yung pinaka brake drum. Ayan. Dahan-dahan nyo po siya isalpak tapos pihitin nyo. Pakiramdaman nyo kung medyo may kapit ng konti. Dapat hindi siya masyadong freewheeling. At kung palagay nyo tama na po yung pagkaka-adjust nyo, pwede nyo na po subukan yung handbrake nya. Diyan naman sa handbrake, kayo po naman nakakaalam kung tama ba yung eksaktong taas niya eh. Hindi po mga boss, maraming salamat po sa panonood. Sana po meron po kayong natutunan kahit kaunti lang. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na gagawin ko. Salamat po ulit sa inyong lahat.